Eto po, nag-inarte na naman po to si Boy Tokis Dizon. Sinasabi niya po ngayon, kahit daw po, eto, murahin nyo kami sa YouTube, okay lang, ang importante ho, naririnig namin. Ito ang naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa naging flood assessment nila ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa Hagonoy at Paumbong, Bulacan. Alam mo, hindi ka naman nakikinig. Ang dami namin suggestion sa'yo. Yan na lang, yung sinasabi namin sa EDSA. Kahit naman magdadaldal kami rito, tanggap ka lang naman ng tanggap. Sinabihan ka ng ombudsman na palpak ang lahat ng pinagawa ng DPWH. Palpak, sabi ng ombudsman. Sabi mo, opo, naniniwala po ko kay ombudsman. Ikaw ang sekretary ng DPWH. Hindi mo pwedeng ayunan lang ng ayunan. Ngayon, maraming galit sa'yo. Dahil sa patuloy na pagbaha, okay lang daw na murahin siya. Basta importante, marinig niya kung ano yung mga gusto natin sabihin. Tarantado. Tarantado ka pa. Matagal na kaming galit na galit sa'yo at mas nagalit kami. Kasi parang pinalulusot mo no? Ang sinasabi niya kasi hindi pa siya yung DPWH diyan, kaya okay lang na murahin siya, okay lang. Etong sa EDSA, ikaw na to Eto lang nga yung naging proyekto mo yung EDSA Repair lang, repair. Gumastos tayo ng 1.2 billion sa repair. Wala pang isang taon, sira agad. Gusto mo murahin ka namin tapos tatanggapin mo lang. Wala ka namang... Ang gusto namin, kung nakikinig ka, mag-resign ka na, wala kang silbi. Inutil. Hindi mo pwedeng ikatwiran palagi na kapapasok mo pa lang sa DPWH. Yung mga tao dyan, napalpak, inabutan mo na yan, wala kang magawa. Bakit wala kang magawa sa mga inabot mo? Okay lang yun 'Di ba? Okay lang po yun na ikatwiran mo na kailan lang ba siya pumasok? Isang taon na mahigit. Isang taon ka na mahigit kasi isang taon na mahigit yung yung sinabi ni BBM na mahiya naman kayo. Isang taon na mahigit yun Di isang taon ka na rin mahigit. So, ano ibig sabihin yan? Kung inabutan mo man yan, napalpak yung DPWH, di dapat, yung mga palpak na tao dyan, pinagtatanggal mo na. Hindi naman po, wala naman pong security of tenure, yung mga palpak. Pag pumalpak ka po, napatunayan na ikaw ay kasabwat ng mga magnanakaw, hindi po pwedeng sabihin na may security of tenure yung mga DPWH official. Pwede nyo tanggalin yan kung palpak. Sinabi ng ombudsman, palpak mga ginawa ng DPWH. Wala nang tiwala ang tao sa DPWH. Inuuhan niya lang. Oo. Opo, tama po si ombudsman. Tama na palpak kayo. Tapos ngayon, nagdadaldal ka na naman na okay lang na murahin kayo. Maninigas lang yung panga namin sa kamumura sa inyo. Wala rin ka namang gagawin. Tatanggapin mo lang. Opo, palpak po kami. Naniniwala po kami kay ombudsman. Naniniwala ka na palpak kayo tapos wala kang gagawin? Inan yan. Yan po ang gobyerno natin. Larawan po ng gobyerno natin to si Vince Dizon. Ibig sabihin, papalitan ka lang tapos wala rin gagawin yung papalit sa'yo. Ito, si Tabi. Sikat ka na, Tabi. Pinatulang ka na Rendon Labador. Ayon po kay Rendon Labador. Ito gusto niya ni Flavi and ni Tabi. Ngayon nga lang tumama ng drawing si Boy Iyak tapos makukulong pa. Swerte mo. Pero mukha mo talaga yan. Brosen day niya. No offense Ikaw talaga yan. O ikaw talaga pala yung drawing ni Boy Iyak.
Alam mo yung style ni Boy Iyak, sikat po yan, nagdo-drawing po yan. Tapos pag drawing ka, yung mga pangit yung lumalabas. Ngayon lang daw tumama si Boy Iyak. Sa mukha mo, tabi. Alam mo, dapat wag ka na mag-congressman, maramdamin ka pala eh. O kaya wag ka mang-asar. Dalawa lang yan eh. Kung maramdamin ka, wag kang kumuha ng public position, wag kang tumakbo, wag kang mangampanya. Dahil nasa public scrutiny kayo eh. Marami pong pangit dyan sa Kongreso. Hindi po namin binabanatan dahil sa kapangitan. Hindi po. Kaya namin kayo binabanatan. Ang lalakas nyong mang-asar eh. Hindi ka binabanatan dahil sa stroke victim ka. Sa totoo lang po, hindi po namin alam na stroke victim yan. Akala ko inborn yan eh. Meron palang ganun, pumapangit ka pag na-stroke. Hindi. Ngayon ko lang po na ano yan, binabanatan ka namin dahil ang lakas mong mang-asar kay BP Sara, Mary Grace Piatos ka na Mary Grace Piatos. Araw-araw mong binabanatan si BP Sara tapos ayaw mong banatan ka. Utot mo. Milyon ng bashers mo, papakulong mo lahat. wala sa mga hulog, no? O, punta na tayo rito sa main topic. Ang main topic po natin, pinagmamalaki po. Dala-dala po ngayon ng lahat ng na congratulations daw kay BBM dahil sa ganda ng pagpapatakbo niya sa bansang Pilipinas. Bumaba po, napababa niya yung poverty incidence. Naniniwala po. Siguro ito na po ang pinakamalaking joke sa lahat. Yung pagbaba po ng poverty incidence. Okay. May paliwanag po eh. Kaya nating unawain kung bakit po mababa eh. Kasi sa atin, simple lang po. Yung mga tao, alam kung mahirap sila o hindi. Di ba? Alam niyan. Yung iba nanluloko lang. Halimbawa, pag sinabi nila mahirap sila. Tapos nakikita mo naman, may kotse, may kondo, may mga bahay. Tapos sasabihin mahirap. Alam niyo po eh. Alam nyo rin po yung totoong mahirap, no? Yung definition po ng gobyerno, dapat nyo nang baguhin kasi ang dami po nangyari ngayong taon na to. Ngayon po, naganap po yung pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Ngayong taon din po na to, pinakabagsak po yung ekonomiya natin dahil yung pinakamababa na pag-angat ng ekonomiya, 2.3% lang po ang inangat ng ekonomiya natin. Mas mataas po ang tinaas ng inflation. Ibig sabihin po, yung presyo po ng bilihin, mas mataas po kaysa sa pag-unlad ng ekonomiya. Yan po, ibang klase po yan sa pag-unlad po ng ekonomiya o GDP. Yung GDP po, ang sinusukat po doon lahat ng kita. Kung na-triple yung kita ni Rason, yung bilyonaryong pinakamayaman ngayon, kung na-triple ang kita niya, kasama po yung sa GDP. Yung mga manggagawa ba, naging triple ba yung kinita? Hindi naman eh. So, ang bilis po ng pagtaas ng presyo, hindi po nakaagapay yung pagtaas po ng mga sweldo. Pero sa aktualan po, ano po ang sinasabi? Kasi nagtaka rin ako, ano ba yung sukatan na ginawa ng gobyerno para sa poverty rate? Sino yung tinatawag nilang poverty? Sino yung tinatawag nilang mahirap? Mahirap kasing unawain. Ako po hindi ko kayang sikmurain na dumami po yung mga mayaman ngayon. Dalawa lang yan, di ba? Not poor ka na, hindi ka na mahirap. Pwedeng umangat ka. Samantalang ang katotohanan, umaangal yung mga middle class na napupunta na sila sa mahirap.